Mga kababayan, mga katambay, nagbabalik po muli ay inyong katambay, si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang araw po muna, tanghali, araw, o magandang araw, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sa anumang sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po mga tambay, komentohan po natin. Ito po nakaraan lang po, mga ilang oras lang po, kanina po, mga tambay, nag-uumpisa na po at ginanap na po ang umpisa na po ng Holy Week, mga tambay. At siyempre po, ang palaspas, di po ba? At dito po, nakisama po at nakigunita rin po, mga tambay, ang mga biktima raw po ng extrajudicial, mga tambay, o sinasabing EJK ng War on Drugs. Ang tanong po ni Kamanong, paano naman po kaya yung biktima naman? Yung mga chinugi at ginurgor ng mga ito. Ito pong sangkot po sa mga pinagbabawal na pulburon at mga kriminal. Wala po bang karapatan na humingi rin po ng hustisya at lalong-lalo po sa ating simbahan at kaparian? Hindi po ba nila ito ipananawagan na nabigyan din po ng katarungan at syempre po gunitain din po ang nararamdaman din po ng mga naulila ng mga chinugi po ng masasamang tao, ito pong mga addictus, lalong-lalo po ang biktima na ginawa po ng mga NPA. Hindi po ba gugunitain ito na simbahan para po mabigyan naman po ng katarungan ang mga chinugi ng mga NPA sa mahabang panahon? Hindi kaya? Bakit puro ang ginugunita na lang po yung biktima raw po ng war on drugs? Mga kababayan, nagtatanong lang po si Kamanong. Painggan po natin ang balita. Dagsari na mga mananampalataya sa Quiapo Church kanina. Umaapaw hanggang sa labas ng simbahan ang mga deboto na dumalo sa misa. Nagtipon-tipon din ang mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings para gunitain ang Semana Santa sa Arnold Jansen Kalinga Foundation sa Maynila. Diyos ko, pinupuri kita. Ayon kay Father Flavie Villanueva, kilalang human rights advocate, nagsimula na ang totoong paghilom ng mga nawalan ng mahal sa buhay at sa iba pang matagal nang naghahangad ng hustisya. Maituturing umano ang Kwaresma bilang panahon ng pagninilay, lalo na raw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ikaw'y nasa piitan ngayon, panalangin, pagninilay, pagsisisi, ang panawagan marahil sa iyo. Isa sa mga dumalo kanina ang tiyuhin ni Kian de los Santos, ang binatilyong napatay sa anti-drug operations noong 2017. Hindi ko alam kung sino yung pinaniniwalaan ng Diyos at sana maniwala siya na merong Diyos. At sana itong pagtitiwala natin na merong Diyos, magpangyari na magbalik loob tayo, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Umaasa ang mga tulad ni Randy na maging panahon ang mahal na araw sa pagbabalik loob gaya raw ng dating Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Hiyang-hiya naman tayo doon kay Father, ano? Hiyang-hiya tayo doon sa pare na Katolik po. Hiyang-hiya tayo. Kinukondinan niya po yung mga biktima po ng sinasabi EJK. Karamihan naman po tanim. Hirap na hirap nga po nilang bigyan ng mga ID yan, passport. Ayaw na ayaw po nila. Dahil nga daw po hindi raw po makataot, makamahirap daw po pagka sila hininga ng passport at ID. Makamahirap ayon po sa isang abogado po nila na sinasabi pong grupo yata ng CPP, NP, NDF. Ayon po kay Ka Eric, itong abogado na si Conti, mga tambay. Hiyang-hiya naman po tayo dito sa pare, ano? Talagang nakatutok po siya ron sa dating Pangulong Duterte dahil human activist daw po ito. Human talagang pinaglalaban po niya yung sinasabi pong namatay daw po itong pare, mga kababayan. Ang tanong po natin dito sa kaparian, dito po kay Father, kamusta naman po ang mga pinatay naman po, ang mga chinugi ng mga addictus, mga ginahasa na, mga bata, may matanda, mga hinold up, mga inakyat sa bahay, inakyat para nakawan, tapos kikitilin pa ang buhay dahil po sa pagiging lulong sa masamang bisyo. Wala po bang katarungan yan, Father? Hindi po ba natin gugunitain at bigyan ng katarungan ng mga pamilya, ng mga normal na tao na pinwersang gawan ng masama, puwersado
Pinuwersa, gawan ka na masama. Pag minalas-malas, kikitilin pa ang buhay mo dahil nga lulong sila sa pinagbabawal na gamot. Di ba? Chuchugin ka, gugurgurin ka. Wala lang po ba yan? Nasaan po ang human rights niyan, Father? At nasaan din po, Father, ang human rights ng mga biktima po na chinugi at ginurgor ng more than 50 years na mga NPA? Hindi po yata nyo sinasama sa misa nyo. Hindi po ba natin gugunitain? Ito pong araw ng sinasabing pagluluksa o sinasabing pagbabalik sa Panginoon, pagbabalik loob. Hindi po ba natin man lang babanggitin ang mga ginurgor na mga naiwan ng pamilya ng chinugi at ginurgor na MPA? Wala po ba yan, Father? Wala po bang kwenta ang mga buhay ng mga Pilipino na ginurgor na MPA? Mas importante po ba sa inyo, Father, ang buhay na ginusto nilang maging masama, ginusto nilang maging addictus, ginusto nilang tangkilikin ng illegal na pulburon? Mas importante po ba sa inyo ang buhay? Dapat po maging balanse po kayo, Father. Kung inaalala nyo ang mga nasawi na sinasabi nyong EJK, alalahanin nyo rin po at isama nyo rin po sa misa ang mga chinugi at ginurgor ng mga addictus at ng mga MPA para po hindi po kayo masilipan na para po yata kayo aktivista, Father. Para po yata kayong CPP, NP, NDA, Father. Di po ba? Ano po yon? Nagbabalat kayo lang po kayo, Father? Kaya nakasuot lang po kayo ng puti, Father. Pero yung nasa loob ninyo, hindi na yata puti. At mukha po yata nakikita ng mga Pilipino, Father. Mukha yata nasa kabilang panig na po yata kayo. Komento ko po mga tambay. Kasi nakakahiya po sa isang pare ng Katoliko, mga kababayan. Hindi naman po lahat ng mga pare, mga tambay. Meron naman po tayong mga kaparian na nakakita po ng tama. Kaya lang ito si Father, mga tambay. Ito si Father, mukhang ang nakita lang niya po ay yung mga biktima po na sinasabi po ng war on drugs. Pero wala pong kinaso at hindi man lang kinasuhan sa ating pong bansa ang isang dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, bakit kaya? Hindi ba tinanong man lang ni Father? Hindi man lang kaya tinanong ni Father kung ano ang trabaho ng isang Pangulo ng Pilipinas? Hindi po ba niya tinanong? At hindi niya po ba inalam kung ano ang trabaho ng isang Pangulo sa isang bansa na siya po ay ibinoto para maging Pangulo? Di po ba? Ano po ba ang pangunahing trabaho ng Pangulo? Di po ba maging mapayapa, kapayapaan sa bansa dahil siya ay Pangulo? Kailangan maging mapayapa. Di po ba? At ilayo sa anumang kapahamakan ng mga Pilipino. Di po ba? Ang bisyo po ba na pulburon ay hindi po ba ito masama? Ito po ba'y nakakatulong sa ating lipunan? Nakapagpapataas po ba ng pananampalataya, Father, ang gumagamit ng pulburon? At kung ikaw ay sobra na sa pulburon at bangag ka na, tumataas po ba ang pananampalataya ng mga taong ito? Ito po ba'y gumagawa ng kabutihan pag sila'y mga bangag at talagang lulong na lulong sa pulburon, Father? Mabuting tao po ba sila? Nung sila po'y lulong na lulong sa pinagbabawal na pulburon, nagtatanong lang po si Kamanong, mabuting mamamayan po ba sila? Naging mabuting tao po ba sila? Doon sa ginagawa po nilang bisyo na pulburon? Nakatulong po ba sila sa lipunan? Nakapagpaunlad po ba sila na ekonomiya itong mga addictus? Itong lulong na lulong sa droga? Mga kababayan, nakakatulong po ba ito maging mapayapa ang ating bansa? Na wala tayong takot, lalong-lalo na po ang ating mga anak na kababaihan, lalong-lalo na sa gabi, nung sila ay mga buhay at sinasabing mga bangag dahil sa pulburon. Nakatulong po ba yan? Naging mabuti po bang mga tao yan? At ang aming mga anak, lalong-lalo ang aming mga anak na kababaihan, ay nirespeto po ba nila? Ginalang po ba nila? Lalong-lalo pagka sila'y bangag sa pulburon. Father, hiyang-hiya naman po kami sa iyo, Father. Ni hindi man lang po ninyo sinama sa inyong misa
ang mga biktima nito, ang mga magulang, na mga normal na tao, mga may pangarap sa buhay, ay kinitil ang buhay nitong mga tao na ito. Lalong-lalo na ang MPA. Wala lang ang pamilya ng mga pulis, pamilya ng mga sundalo, pamilya ng mga kababayan nating mga katutubo. Na pinuwersa nilang umanib sa kanilang pakikipagbaka kuno at lumaban sa gobyerno. At yung mga kabataan na be-brainwash nila sa mga eskwelahan, wala lang sa inyo yung Father na naubos at lumalaban sa gobyerno lalo pag umahawak ng armas. Nakikitil ang kanilang buhay dahil sa maling paipaglaban at paniniwala na itinatanim sa utak ng mga kabataan. Okay lang sa inyo yun na nawala ang buhay nila. Napakabata po na nawala sa mundo. Okay lang sa inyo yun? Father, walang kwenta po sa inyo ang mga buhay ng mga ginurgor ng NPA. Ang importante po sa simbahan, dito sa pari na ito, na aktivista yata, pa-human rights pa kayo, Father. Pa-human rights pa kayo, Father. Human rights. Nasaan po ang human rights na mga ginurgor na mga adik? Ginurgor ng mga NPA, ginurgor ng mga kriminal, mga randing and tandem, mga pulis na eskalawag, mga narco-politics, di po ba? Mga kidnapper. Nasaan po ang human rights niyan? Mga chinugi niyan, mga ginurgor niyan? Wala. Hindi namin narinig sa inyo, Father. Hindi po narinig ng inyong lingkod ni Kamanong na kinundinan nyo man lang ang ginagawang kasamaan ng NPA. Unbelievable. Pari pa naman kayo. Pero wala kayong ka-concern sa mga biktima. Mas concern kayo doon sa mga ng biktima. Tapos nung gumawa na aksyon ng gobyerno, nag-warning pa siya. Nag-warning pa siya, Father. Nag-warning siya, layuan nyo ang masamang bisyo. Talikuran nyo yan, masama yan. Nag-warning siya. Nag-warning, Father. Tinuruan nyo po ba ng mabuting asal yung sinasabi nyo na pinagdarasal nyo ngayon? Tinuruan nyo po ba sila maging mabuting Pilipino para hindi po sila malagay sa ganyang sitwasyon na ang buhay nila ay makitil? Di po ba? Dahil sumama po ang iba riyan. Ginawa pong hanap buhay kapit sa patalim. Nagamit po yan ng mga eskalawag na pulis. Mga narco-politics. Ginamit po yan. Nagpakalulong po yan sa bisyo. At yung karamihan po dyan, di po ba? Ginawa pong hanap buhay yan, Father. Dahil sinasabi nila sa hirap ng buhay. Di po ba? Real talk. Di po ba, mga kababayan? Kaya lang nakakalungkot po. Ginagamit pa po sa Semana Santa ng pare yung sinasabi pong EJK ng dating Pangulong Duterte. Trabaho niya yun. Yun ang tanong ko kay Father. Ano po ba trabaho nyo, Father? Di po ba ang trabaho nyo? Turuan ng mga Pilipino na maging mabuting tao. Di po ba? Bakit hindi nyo po turuan ng mga Pilipino na maging mabuting tao, lalo-lalo ang mga MPA? Dapat turuan nyo po sila na hindi pumatay. Hindi tsumugi, hindi gumurgor ang mga MPA. Turuan nyo, Father. Pari po kayo. Yan ang trabaho po ninyo. Turuan na maging mabuting tao ang naniniwala po sa inyo. Katulad po niyan, yung pamilya po na sinasabi nyong biktima. Turuan nyo po silang matakot sa Diyos at huwag gumawa ng masama at huwag pasukin ng bisyong masama. Di po ba, Father? Di po ba yun ang tama? At kundinahin nyo rin po ang CPP-NPA na magbalik loob at matakot sa Diyos. Di po ba, Father? Karapatan nyo po yun dahil yan po ang pangunahin trabaho nyo, Father. Turuan maging mabuting tao at matakot sa Diyos ang mga Pilipino na gumagawa ng masasama. Bakit hindi nyo po turuan ang NPA na maging mabuti at magbalik loob sa Diyos at hindi na pumatay, hindi na gumurgor, lalo-lalo na mga adiktos, mga kriminal na pinagtatanggol po ninyo, Father. Di kaya
Nagtatanong lang po si Kamanong. Real talk lang po. Pare siya eh. Ang trabaho ng presidente, iba sa trabaho ng isang pare. Ang trabaho ng presidente, kaligtasan, kapayapaan, ipagtanggol ang mga normal na tao sa masasamang tao. Di ba? Nang hindi madamay na ang mabubuting tao sa isang estado, katulad ng isang bansa. Di po ba, mga kabayan? Ang trabaho naman ng isang pare, na communist yata, mga kabayan, kung sinasabi niya siya sa Diyos, trabaho niya po, na utusan, pangaralan, ang mga taong masasama na tumatangkilik dito. Di po ba? Katulad ng CPP, NPA, NDF at mga kriminal. At dito po sa sinasabi pong mga addictus, turuan nyo magbagong buhay, Pader. Trabaho nyo yan. Hindi nyo trabaho ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Trabaho niya po yun sa taong bayan. Bigyan ng proteksyon. Ingatan ng mga Pilipino. Ilayo sa mga masasama. Kayo, ano po ginagawa nyo? Ipinagtatanggol nyo pa ang masasama. Priority nyo po sila at ayaw nyo po yatang turuan na magbagong buhay at layuan ng mga masasamang bisyo. Pader, meron pa pong panahon. Baguhin nyo po ang style nyo, Pader. Baguhin nyo po. Gamitin nyo po ang salita ng Diyos para po mabago at magbalik loob ang mga CPP, NPA, NDF nang mawala na po ang problema ng patayan, paggugurgor sa ating bansa. At lalong-lalo po ang mga lulong sa pinagbabawal na pulburon. Ipagbalik loob nyo po sila, Pader. Trabahuhin nyo po yan. Trabaho nyo po yan. Basahan nyo po ng basahan ng salita ng Diyos. Yang sinasabi nyo na ngayon isinasama nyo pa sa dasal, Pader. Magbago po sila at yung mga buhay pa na tumatangkilik po sa pulburon. Dasalan nyo po ng dasalan para magbalik loob, lalong-lalo po ang Pangulo ng Pilipinas, di umano. Trabahuhin nyo po, Pader, ang Pangulo ng bansa na may issue po ng droga, di umano. Isama nyo po araw-araw ng magbago po, di umano, sa bisyo na pulburon. Pader, di po ba? Trabaho nyo po yan. Wala man lang po kami nakuhang proteksyon sa mga mabubuting tao. Hindi man lang kayo naging concern, Pader. Unbelievable. Hindi man lang naging concern si Pader sa mga biktima ng mga addictus at sa biktima ng mga terorista. Ay, nako, Pader. Patawarin po kayo. Patawarin. Dapat po pala, Pader, kayo ang mangumpisal sa mga Pilipino. At kailangan po, Pader, mangumpisal kayo sa mga biktima ng mga NPA at mangumpisal din po kayo sa biktima na ginurgor at sinugi ng mga addictus. Mangumpisal po kayo, Pader. Humingi po kayo ng tawad sa biktima ng mga NPA, mga ginurgor. At ganun din po sa mga addictus, mga kababayan. Di po ba? Hindi po yung puro ang kinakampihan po natin, yung gumagawa ng masama. Di po ba? Choice nila yan. Komento ko po, choice kasi nila yan na maging masama. Pwede naman po maging mabuting tao. Bakit po ginusto nila maging masama? Di po ba? Kalayaan po kasi yan ng bawat tao. Choice. Choice nila maging masamang tao. Ngayon, ano po ang gagawin natin? Maging bayani pa sila? Maging bayani pa ang mga ito, yung mga NPA, bayani? Dahil sila'y namamatay? At itong mga addictus, mga lulong sa pinagbabawal na gamot, bayani? Dahil sila'y napatay, bayani pa sila? Unbelievable. Di po ba, mga bayan? Nakakalungkot lang po. Makakarinig po tayo sa taong simbahan. Mas priority pa po niya na bigyan ng paghihilom ang mga gumagawa ng kasamaan kaysa sa biktima ng mga gumagawa ng masama. Unbelievable. Isama po natin sa panalangin si Pader. Mga tambay, na magbagong buhay si Pader. Isama po natin sa panalangin, mga kababayan. Ibang klase po. Human rights advocate pa raw yan. Human rights. Pero ang human rights niya po ay puro po sa masasama. Hindi po sa mga biktima ng masasama. Unbelievable, Pader. Unbelievable po kayo. Bago po tayo magtapos,
Shoutout po muna at thank you po sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan. Maraming salamat po sa mga biyaya pong pinagkakaloob po ninyo sa inyong lingkod. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Gercio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, sino po ba? Ito po. Sama po natin sila Jasmine Channel, Telma Pasawa at Dan Rivero ng Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Ma'am Elby Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa ng United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Victoria Denvor ng Netherlands, Nida Diongley ng Italy, Mary Tom, Hawaii, Aloha, Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia, Alexander Arbincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Annie PH Vlog Official, Richard Macelones ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Dona ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, USA, Ruth Perdos, Kuwait, Sinaida Garcia from Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Shuttle, USA, Peli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera, OFW, Saudi ng Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carbajal ng Europe, Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, at siyempre po, ito pa po sila Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bales, SR Perpi ng Akiman, Italy, Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa, OFW ng Italy, Zenaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaki and Smith, Maria Teresa De Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Santos, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Bienvenido Tomesa, si BC Bees, Mr. Gruner ng San Francisco, California, USA, Beth D. UAE, OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Lora ng Davao City, Rolando Guerrero, Raji Shayamasita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Byron ng Australia, Crisanto de la Paz, USA live stream, Jasmine Jimena, Tisoy Roa, Rafaela de los Santos ng Canada, RROTV Official, Buhay Construction, OFW ng Riyadh, Laguna, Akari Nagoya ng Japan, Lolita Haki, Amelita Gasmen, Marvin Rona, Giovanni Ayunan, Kitty Hello, DMTV ng Macau, ako si Pilam,
Chad de Guzman, at si Lima Maladil, Joselito Edgar Villan, Linda Arcerno, Asuncion Padilla, Seni Maclay, Ali Pereira, Lolita Chu, at Nimo Dayan. Shoutout po sa inyo mga kababayan. Thank you po. Maraming salamat po. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Mag-ingat po tayo. Ingatan po mga tambay. Ingat po. Shoutout po. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino, may mga OFW. Mabuhay po kayo mga bagong bayani. Shoutout po. Ingat po. Ingatan nawa. At ganun din po sa ating pong mga nakaagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. Thank you po. Ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, wag po natin kalimutan mga kabayan. Wag po tayong gumaya kay Father. Meron lang pong paborito. Meron lang po siyang favorite na panalangin para po sa mga gusto lang po niyang ipanalangin yata si Father. Pero po tayo, isama po natin mga tambay sa atin naman po mga panalangin. Ang dating Pangulong Duterte, yung kanya pong kaligtasan, syempre po yung kanyang buhay, at syempre po yung mabilis na pag-uwi po sa ating bansa. Isama po natin sa panalangin mga kababayan. Maraming salamat po sa muli. Ingat po tayo mga tambay, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.